Hello! Magandang gabi sa inyong lahat. Magsi-shoutout sana ako, kaya lang, sobrang dami ng PM sa akin kaninang umaga. Sobrang dami, as in sobrang dami. Hindi ko na nga masagot yung iba eh. Ang dami nag-forward sa akin ng video nung mga kaganapan kaninang umaga. Pero shoutout sa inyo ha, yung mga nagtsatsaga sa akin. Ikaw na nanonood sa akin, maraming salamat po sa iyo. Kahit naman busher kita, 'di ba? Thank you na rin. So, meron tayong panonoodin. Actually, dalawang video to, no? Unang video yung shinare ni Sir MG. Nakakahiya to, men. 'Di ba? Panoorin nga natin. Jimboy. May dala ba kayong motor? Tricycle, dala mo. Binabara eh, no? Boss, ang pangit ko pala sa personal? Ang pangit ko pala sa personal? Oo, ito po. Akala ko swapo ka? Ito yung mahilig magamo na suntukan eh. Liga, suntukan tayo. Labas. Tara, labas ka dyan, boss. Suntukan tayo. Kaya mo matapang ka sa online ka lang pala. Halika. Suntukan tayo. Tangina mo. Kagi minura. Nakakahiya, no? Nakakahiya, men. Alam mo yung nararamdaman kong hiya kasi, ito, no? Sa mga hindi nakakaalam, ito kasi si Sir Norman Mangusin, nasubaybayan ko ito 2020 pa. Actually, kayo siguro alam nyo yan eh. Kaya lang, siguro hindi kayo nagseryoso that time. Pero kami kasi, religious kaming sumunod kay FLM noon. Although nasa kabilang side kami, no? Wala kami doon sa mga taga-pro side. Siyempre, araw-araw mo nakikita yan na nag-aangas, ano? Tapos, sobrang tapang niya, ganon. Talagang feeling mo siya yung pinaka-strong. Tapos mapapanood mo ng ganito. Nakakahiya din, ano? Nakakahiya din, men. Parang, ano eh, hindi ko alam kung bakit ko nararamdaman yung hiyang yun. Tapos meron pa isang video ha. Ito naman sa hipag ni Sir MG kay Ma'am Reality Quest Veron. Kay Ma'am Veron. So ito, no. Play natin. So, dalawa ang angle nito. Isa sa loob ni FLM habang nagla-live siya. Then, nilagyan niya yun. Mga ano niya rin yata, kamag-anak niya rin yata yun or kapatid niya yung sumisigaw sa labas. Ito, oh. Puro cellphone ang dala. Di ba? Ang pansinin yan. Wala namang harm yan kasi ang dala lang yan is ang dala lang yan is cellphone. Cellphone lang ang dala niyan. Tanggalin mo cellphone mo, aabutin ka. Di ba? Di sir eh. Tanggalin mo cellphone mo. Tanggalin mo cellphone mo. Di ba? Ayan mga kapag-anak na yan. Wala namang bearing yan eh. Ang bearing niya puro kwento, oh. Di eh. Ikaw yung puro kwento, sir eh. Di ba? On the spot ka na eh. Regardless kung may video o wala, no? Kasi, ito kasi yung, nun, sir. Ito kasi yung problem nun, sir. Kapag walang video, magaling kang gumawa ng kwento eh. Di ba? For example, ito ha. Bibigyan ko kayo ng example. Siyempre, para maging fair, kailangan yung video doon. I think hindi rason na may video kasi bullshit 'yon. Kasi kung tutuusin, 'di ba, nung hinahamo mo si MJ walang kasuhan dapat. Ikaw yung nagsasabi ng walang kasuhan, pero ikaw yung nagkaso eh. 'Di ba? Now, may mga sinasabi ka kasi before katulad nito, no? So, paano yun? Yung mga nagbibideo sa akin, mag-ingat kayo. Baka matampot kayo ng bata ko. Mag-ingat lang ha. Huwag masyadong halaka. Okay lang naman yan. Kasi yan na lang ang kaya nyo gawin.
mamaya magsisi kayo pagka natakma kayo ng bata ko. Nandiyan sa gilid-gilid yung mga bata ko. O, di ba? Ito, madadakma ng bata mo. Ito pa isa, oh. Ito yung importansya, kaya kailangan mag-video. Panoorin natin. Alam nyo ba na yung mga supporter nila na inuutosan nila mag-picture-picture sa akin, 3 na sapok ko. Diba? Nagmakaawa. May freedom ka kasing gumawa ng kwento pagka hindi naka-video. Now, napatunayan na yun, binivideo ka nun, di ba? Hinamon ka pa ng suntukan. Bakit hindi mo nagawa yung nasapok mo na yan? Di ba, men? Kung ano mga pinagsasabi mo pagka walang camera eh. At hindi naman lingid na sa kaalaman ng mga nanonood na sinungaling ka. So, para wala na lang argue, siyempre, bibidyohan para hindi mo magagawa ng istorya. Yung isa, laki pa ng katawan. Nahahawakan ng bodyguard ko, ni Roy. Syempre, ex-police yun. Hindi basta police, komando. Alam nyo ba na yung mga supporter nila na inuutosan nila mag-picture-picture sa akin, 3 na sapok ko. Diba? Ikaw yung nakasapok ka mo. Wala yan eh. Siyempre, kwento mo yan eh. Pero iba talaga yung nakita ng tao kanina. Ito pa oh. Oo. Isa siguro, nahawakan na rin. Nasapok ko ngayon. Nakita ko yung video eh. Tapos nakita ko kung saan ipo-forward. Oo, dun nga sa messenger ng Food Genius Vlog. Friends of Food Genius. Kay Yulem Budol at saka kay Mighty Buraot. Nasapok ka, iyak ka. Wala, kwento ito sir eh. Diba? Iba yung napanood namin eh. Ano ba sir? Ayun na, 3 araw wala sila post ha. Pinampas mo pa yun noong. Di ba? Ito kasi sir no, actually sa totoo lang, kaya ka hinahamon ng mga tao or ginaganyan ka, ikaw rin may kasalanan eh. Nagdedeklara ka kasi ng mga ganitong bagay. So ang tendency niyan, i-challenge ka talaga ng tao sa personal. Kung totoo yung sinasabi mo. Nakukuha mo? Tandaan mo, no? Kung sa tingin mo gago ka, may mas gago sa'yo. Lagi niyong iisipin yon. Sa lahat ng bagay, ang pinaka-downfall ng tao sa tingin ko, yung iisipin mo ikaw na yung pinakamagaling, ikaw na yung pinaka sa lahat. No. May mga tao na mas angat sa'yo. Whether yan ay sa pagyayabang, sa kayamanan, sa pag-uugali. For example, yan yung parang pinoproject mo, sanggano ka o gago ka or something. Tandaan mo, may mas gago pa sa'yo. Kaya yung mga dinadaldal mo na yan, ano yan eh, parang open challenge yan sa mga tao eh. 'Di ba? Parang naghihikayat ka ng ganyan na ang ginawa, pinatulan ka. Now, ito yung problema, sir. Yung ginawa mo, yung nangyaring ganito, no? Yung nangyaring ganyan, since nag-viral na yan, tandaan mo, may kausap ko si si Sir, sino ba yung kausap ko kanina? Shout out kay Sir Jobert Flores. Tama yung sinasabi niya na may mob mentality yung mga tao. Siyempre ito, nag-viral ito eh. Tandaan mo, meron pang ibang mag-a-attempt na mas higitan pa to. Yun ang paghandaan mo. Lalo nakita nila na hindi ka pumapalag sa personal. Ay, sabi ko sa'yo, meron pang ibang mas hihigit yung gagawin na yan. Itong problema kasi pag naggaganon ka eh. Ikaw kasi mayabang, sir eh. Yung mob mentality or bandwagon mentality, dahil pinagpiestahin itong video na to, nako, maniwala ka sa akin, may iba pang mag-a-attempt ng ganyan.
yung aanuhin ka, imamak ka sa public. 'Di ba? Ngayon, umpisa pa lang 'yan. Tandaan mo, ikaw kasi nagpapahamak na sa sarili mo eh. Hindi mo makontrol kasi yung bibig mo. 'Di ba? Sa kagustuhan mong palitawin na ikaw ang ikaw ang pinakamalakas sa lahat at sa lahat, astig sa lahat. Tandaan mo, may mas hihigit sa'yo. Mukha kang kawawa dito, sir. To be honest nga, ako nasasaktan para sa'yo dito eh. 'Di ba? Kahit ba naman na kritiko mo ko noon pa, yung part of me dati no na maangas ka magsalita tapos bigla kang parang basang sisiw na ganito. 'Di ba? Yung dapat mong ma-feel, ako yung nakaka-feel eh. 'Di ba, men? Ano ba? Tapos ngayon, ito pa. Excuse me, may sakit yata ako. Sa page ni Sir MG, nakausap na pala daw nila Napolcom. Ayan mukhang may magi-interview na naman. Sabihin niya naman, sumbongero na naman, parang kay Pacquiao. Di ba? Maraming salamat po sa Napolcom. Lahat po ng kailangan nyo ay aming ibibigay sa inyo na patay ka! Patay ka, sir. Nakausap na po natin sila at inaanyayahan niya po ako sa kanilang opisina. Nako, kabit na yan, kabit na yan, sir. Ano ba yung mga doon? Yung mga pinagkakalat mo na bata-bata mo yung yung mga opisyales. Nakay Food Genius yun eh. Asa na ba yun? Kinumpile pa ni... Tapos may leak audio pa. Ano ba? Yung mga leak audio pa na pinagsasabi mo. Tapos ito pa, meron pa dito eh. Sana ba yun? Ito yung ginagawa mong katulong yung mga... Major pa lang noon at saka si Sergeant Patong, Sergeant Pisio. Paglalabas si Nanang ng Kawayan City sa syudad naka-face mask, naka-hood, nakasalamin. Face mask daw. Tapos yung mga pulis na, ito, buhatin niya to, ito, buhatin niya to. May truck na naghihintay, no? Grabe, Minsan lang sa isang buwan lumabas yun. Ginawa mong katulong yung May intindihan ko kung politiko yung gumagawa niyan eh. Pero hindi ka politiko, men eh. Politiko ka, tumakbo ka, pero hindi ka naman nasa posisyon para magganyan eh. Yung supply po nila, boss. Ganito din ni Nanang yun na pag mamalengke sila isang beses na. Ako, pati nanay mo. Kape, mga ganun. Pati nanay mo pala, inaano rin eh. Siguro, nung time na yun, naniniwala sa'yo na Marcos ka nga. Hindi ho, kahit minsan hindi ho nahirapan sa buhay ang akin. Hindi ho. Yan na lang naman ini-issue nila sa akin. Si Norman Mangusin, ang nanay ko daw ay hindi ko tinutulungan. Para bagang, alam mo na, ayan, kainin mo. Galing ako sa nanang ko. Para mas maganda. Kung galing ka sa nanang mo, dapat vinivideo mo yun eh. Para kilala ka naman eh, lahat ng kilos mo, video eh. Yun nga ang pinagtataka sa katauhan mo, sir. Sa dinami-dami ng kiniklaim mo, kahit kailan wala kang video sa magulang mo. 'Di ba? Tingin ko nasasaktan din yung mga magulang mo eh. Mas pinagmamalaki mo pa na ang pinagmamalaki mong pictures mga picture na kasama sila Aimee, sila Bongbong, sila Imelda. 'Di ba? Nakakahiya 'yun, men. Pasalamat ka nga buhay pa yung mga magulang mo eh. Sa edad mong 'yan. Bibihira na na ako nga yung tatay ko wala na eh. Buti nga ikaw kompleto yung magulang mo eh. Tapos hindi ka maging proud sa kanila. Ano ba kinahihiya mo dun sa mga magulang mo? 'Di ba? Tapos hanggang kwento ka lang na ganyan, galing ka doon. 'Di ba? Dumaan nga ang Pasko, hindi mo nadalaw 'yun eh. Nagla-live ka pa rin ng Pasko eh. Yung information mo, pumunta ka doon sa mga pulis doon. Alam mo ba, Spencer, kung sino nagdadala ng grocery sa nanay ko? Sino ang inuutosan niyang mamili? Lieutenant Colonel. 4 na Lieutenant Colonel, nagpapalit-palit.
At pag nagpabili yun ng Grabe, ano? grocery, dalawang 6 buy. Good for 1 month. Ako mo? Hindi niya kailangan ng pera ko. Alam mo kung bakit? Ay, katulad ngayon, nakaabono na, nakatanim na, hinihintay na lang tumigas yung bunga ng mais at haharbisin na. Ano nga sabi niya? Ano bang bibilin mo dyan sa lugar na yan? Napakita mo ba, Alimor? Opo. Lugar, ano na, maluwag na. Ito, kasama ito sa iimbestigahan ng Napolcom, boy. Yung mga pinagsasabi mo na yan, meron pa dito eh. Kaya lang may mga leak audio eh. Yung the way mo na gawin mong bata-bata mo yung mga pulis. Ito may mga leak audio pa dito eh. 'Di ba? Play nyo na lang hindi ko i-play dito sa channel ko to. Ang i-play ko lang yung mga publicly available na Kasi nasabi mo pa, Panginoon ka pa doon, kasama yun. Yari ka. Meron pa dito isang video na pinagmamalaki mo na bata mo yun si General Maralag, di ba? Bata mo. The way ka magsalita pagbabayaran mo lahat yan, men. Yung mga niyabang mo lahat. Ito yun, di ba? Lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating pantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Grabe, no? Sa shooting range sa Tagaytay, sniper ka pala. Shoutout, idol. Bihira lang, madalas ako sa Ilagan. Sa Ilagan, Isabela, o sa shooting range doon. Lalo na nung ang nagbabantay doon is yung bata ko, si Christian. Yun. Daming bata, At for information mo lang, yung regional director ngayon ng Region 2, si General Maralag, dating bantay bahay ko lang yan nung nakakulong ako. Siya yung bantay bahay ko, yung tigadala ko ng damit nung nasa kulungan ako. Mabuting tao rin naman yan. As in, masasabi kong bata ako talaga yan. Yabang, Tingnan natin. Tingin ko pag kasi si General Maralag humarap na rin doon, mape-pressure ka na rin eh. Sa dami na pinagsasabi mo dati, ano tawag dito? Yung pinagsasabi mo dati, yung sa leak audio, sinabi mo doon, taon nyo lang yan, si Maralag. Si Tony. Tony ang tawag nyo dyan, di ba? Ay, nako. Tingnan natin ang mga susunod na kabanata nito ni Sir Idol. So, yun lang Baka bukas yata wala akong content kasi pupunta kami sa isang lugar eh. Mag-ghost hunting po ako bukas. Tetestingin namin yung unang nabili naming gadget, no? Shoutout do sa mga mga sumuporta. So, magandang gabi sa inyo lahat mga kababayan ko. Bye-bye.